Amen. Salamat po, Ma'am C. Napaka-beautiful na Ma'am C natin. Ang Ma'am C ng lahat. And salamat po sa ating Panginoon. Amen. Tunay nga na nararanasan po ba natin ang biyaya, ang sukdulang biyaya nating Diyos? Amen. Lahat na nakakaranas ng sukdulang biyaya na ating Panginoon, pumalakpak nga po ng pinakamalakas. Pinakamalakas. Yan. Yung masarap yung gising kanina, kahit malamig, kahit gusto nyo pang matulog, pero bumangon ka dahil alam mo itong araw na gawa ng Diyos. Tayong lahat ay magsaya at purihin ang ating Panginoon. Amen! Salamat po, music team. Salamat po sa inyo. Makakaupo na po kayo. Salamat. Salamat po. Muli po, isang pinagpalang umaga at araw po sa ating Panginoon. Ito na naman tayo, kinakabahan na naman ako. Ayan. Ayan. Mag-e-explain lang talaga ako. Ayan. Medyo nabigla po tayo sa schedule, pero lahat po ay plano ng ating Panginoon. Amen? Sabi nga po, kahit hindi ka handa, ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng kalakasan, ng karunungan, upang siya, kasi ang ipagmamalaki mo ang Diyos eh. Hindi mo naman ipagmamalaki yung sarili mo. Sometimes kasi kapag sarili mo yung pinagmalaki mo, mas kakabahan ka doon. Mas doon ka medyo mabablackout kasi nag-iisip ka ng marami mong gustong sabihin para to please others. But when you are bragging about God, when you are, di ba yung ipagmamalaki mo yung Diyos na malaki, na ang Diyos ang dahilan kung bakit ka nandyan ngayon. Ang Diyos ang dahilan kung bakit ka merong inilagay kanina dun sa ating tithes and offering. Amen. Kaya po, tingnan nyo po yung katabi. Tingnan nyo, dapat laging may ngiti. Pagamat dumaan sa matinding pagsubok, hindi nyo halata. Amen. Hindi nyo halata yan, may malaking pagsubok na pinagdaraanan yan at naniniwala siya na siya'y matagumpay na dun sa pagsubok na kanyang pinagdaraanan. Amen. Amen. Palakpakan po natin na ating Panginoon. So May po, ngayon, so meron po tayong theme for the whole month of May. It's about unity. Last week, sino po ang nandito? Ano po ang topic ng ating mahal na Pastor Jonathan? So kung naaalala po natin, the elusive unity. So ano ibig sabihin ng elusive? Hirap, hawakan, mahirap, makamit. Amen. Right now, ang ating pong, hello, yan, naririnig niyo po ako. Right now, ang ating naman pong pag-uusapan is also about unity. So our topic for this morning is the blessed unity. Amen. The blessed unity. Sa iba, the blessed, and sa iba naman, blessed. So, any of the two. Pwede po ba isa pa, dahil na magbabasa po tayo ng salita ng ating Panginoon, tayo po muna tayo at bigyan po nating parangal ang bawat salita ng ating Panginoon. Buksan po natin in Psalms. Ang aga pa pwede pa ako hanggang 2 hours. Yeah. Wala. Amen po ba? Maulan naman po sa labas kaya okay lang magstay tayo dito. Ayan. Psalms 133 verse 1 to 3. Sabay-sabay po nating basahin. Sabi po dyan, behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Sabihin niyo po, unity. 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 Pag sinabi kong unity, sasabihin niyo, unity. Joke lang po, yan. Unity. It is, verse 2, it is like the precious oil upon the head, running down on the beard of Aaron, running down on the edge of his garments. Next po. It is like the dew of Hermon, descending upon the mountains of Zion. For there the Lord commanded the blessing, life forevermore. Hallelujah. Tayo pong lahat ay manalangin. O dakilang Diyos, aming Ama, salamat po sa iyong salita. Ito po'y buhay, ito po'y sariwa, ito po'y masarap, Panginoon, sa aming panlasa, O God. Ito po'y nagbibigay, Panginoon, sa amin ng kalusugan, O God. Ito po'y nagpapanatili sa aming maganda, Panginoon, lagi, O God. Ito'y nagpapanatili sa amin na laging nakangiti, Panginoon, sa kabila ng lahat ng pagsubok, sa kabila ng lahat ng bigat,
bigatin, Panginoon. Nandyan ka, Panginoon, ang iyong salita'y makapangyarihan. At ito po'y nararanasan namin, Panginoon. Ay, Panginoon, salamat po, pinagkakatiwala po namin sa iyo, o banal na Espiritu. Buksan ang puso ng bawat isa sa amin. Maunawaan, Panginoon, at kumilos, O God. There will be manifestation right now, Father, of your goodness, of your words, O God, of your promises in the name of Jesus. In the name of Jesus. We claim the victory, Father, right now, O God. We claim it in the mighty name of Jesus. And everyone says, Amen. Amen. Palakpakan po natin na ating Panginoon. Amen. Makakaupo na po kayo. Amen. Medyo nanibago po ako, ang tangkad ng pulpito. Salamat po. Yan. Salamat po sa ating mga kapatiran. Kanina pagpasok ko dito, ang gaganda ng mga ngiti ng sumasalubong sa akin. Anong meron ang dalang ulan? Dahil gumaganda ang inyong mga ngiti. Amen? Ibang pakiramdam kapag nakikita mo na yung sumasalubong sa iyo, laging nakangiti. Amen? Pero kahit pag talikod niya, medyo maluluhayan kasi may aalala niya yung problema niya sa bahay. Maalala niya yung pinag-awayan nila kanina mag-asawa bago pumunta dito. Pero pagharap sa iyo ulit ng mga usher, ang ganda na naman ang ngiti niyan. Naka-lipstick pa yan, naka-makeup pa yan, pinaghahandaan ang mga ganitong gawain. Katulad mo, sabi mo katulad ko. Katulad ko, Sister Jen, pinaghahandaan ko ang ganitong gawain. Amen. Blessed unity. Anong po sabi sa verse 1? Behold. Eto, every time I speak here, sinasabi ko, lagi may verse po ako nababasa. Kapag may behold, ang ibig sabihin ng behold, you have to pause and take notice. Parang sabihin mo, mayroong mahalagang sasabihin ang Diyos. So, kailangan pag-aralan ko ano ba yung kasunod ng behold. Kasi pag sinabing behold, ayan, give attention. Give attention to the word. Okay? Ano sabi? Behold, how good and pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Anong sabi? Pleasant and good. Hindi sinabing pleasant or good, pero ang sabi, pleasant and good. Pleasant and good. There are things na pleasant, but they are not good. Tama ba? There are things that are good, but not pleasant. Tama ba? Pero anong sabi ng ating Panginoon? Pleasant and good. Ano yung tinutukoy doon? The unity of the brethren. Amen? Ngayon pa lang po, nakikita ko na how pleasant and good it is that we come here together, worshiping our God. Amen? Tingnan mo ang iyong katabi. Di ba? So pleasant ng mukha ng iyong katabi. So good ng mukha ng iyong katabi because we come here in unity, praising and worshiping our God. Amen? Sa pag-aawitan pa lamang kanina, doon pa lamang, kanina sa pagpasok mo, ang ganda na. Pag-aawitan pa lang, iba pa rin. So, nandun, ang sabi, when brethren comes in unity, there will be blessing. Hindi pa tapos ang preaching, there will already blessing. There are already blessing. Amen. Because we already come here together. That's that word. Together. Napakahalaga. Nanginginig yung kamay ko. Dito naman sa kabila. Together. Sama-sama. Halataan niyo ba? Tawa naman, Sister Rowena. Together in unity. Lahat tayo dito. Nagkakaisa. Sama-sama tayo. Although, sino dito yung mag-isa lang na pumunta dito sa simbahan? Sino dito? Taas po, wag po kayo mahiya. Ayan, kayo po na nag-iisa lamang na pumupunta dito sa simbahan. But when you enter in this church, naramdaman mo, nagkaroon ka instantly ng family. Naramdaman mo, instantly nagkaroon ka ng kapatid, ng kaibigan. Amen. And that is unity. That what unity brings unto us. Amen. Bigyan lang po natin ng background. Ano ba itong unity na tinatawag? Si David po ang nagsulat nito. This is one of the songs of David. Psalms 133. Ang nabasa ko po, there are 15 Psalms or awiti ni David from Psalms 120 to 124 na merong tinatawag na Song of Ascents. Ano mo yung ascents? Yung paglalakbay nila, paakyat. Ayan. So ito po kasi ginawa ni David, habang sila'y naglalakbay, paakyat, going to the Mount of Zion, to the Jerusalem, dahil yung lugar nila ay paakyat, so mataas na lugar. And some scholars ang sinasabi,
kaya tinatawag din na ascent kasi pag habang umaakyat ka, papalapit ka doon sa presensya natin Panginoon. This is the Old Testament. Ano po? So pakiramdam nila, papalapit sila doon sa presensya ng ating Panginoon. At natutuwa si David when he sees na napakarami po, sama-sama, naglalakad, they are traveling in unity. Amen? Para makarating dun sa templo ng ating Panginoon. Amen? Doon po nailagay, nagkaroon ng inspiration si David. Bakit niya naisulat? Oh, how good and pleasant it is for brethren. Di ba? For brethren to dwell together in unity. Napakaganda noon because the unity, it is one of the reflections of our God's attitude. Amen? Even Jesus, sabi si Jesus na nung nagturo siya yung sa part na merong, I am the vine, the true and the branches. Pagkasunod po na chapter noon, sa chapter 17, nanalangin siya sa ating Diyos. Ang sabi ni Jesus, sabi niya, lahat ng mga maiiwanan ko, I pray that they may be in one accord. Lahat po daw tayo. Jesus, sabagat Jesus knows that there is power when we are together. Jesus knew that there is power, there are blessings in unity. Amen? Naniniwala ba kayo doon? Amen? Naniniwala ba kayo na pag may pagkakaisa, merong pag-asa? Biglang, ano po yun, rhyme po yun. Pag may pagkakaisa, maraming pag-asa. Kasi pag nagsusulo ka lang, madidepress ka malulungkot ka. Feeling mo wala ng kasagutan. Pero kapag naringgan mo yung patotoo ni Sister Rowena, halfway through pa lang ng patotoo, umiiyak na yan, medyo maano ka na yan. Sister Rowena, talagang iba ang pagkilos ng Diyos. So doon mabubuhayan ka. Kakaroon ka ng kalakasan ng iyong loob. Mas magiging matapang ka. Hindi ka mawawala ng pag-asa dahil nakita mo kung siya tinugon ng Diyos, bakit hindi ako tutugunin ng ating Panginoon? Kung siya'y pinagpala ng ating Panginoon, bakit hindi ako pagpapalain ng ating Panginoon? Amen. Basahin ko lang po sa Tagalog. Maganda din po ito para mas malasap po natin sa Tagalog. Kuya Dane, may Tagalog ka dyan. Ang sabi po dyan, masdan ninyo na pagkabuti at pagkaligaya sa mga magkakapatid na magsitahang magkakasama sa pagkakaisa. Amen. Napakaganda nun, no? Napakabuti. Napakaligaya kapag nakita mong magkakapatid na magsintahan. Ibig sabihin, nagkakasundo, magkakasama sa pagkakaisa. Although sometimes hindi natin maiiwasan na merong arguments. Hindi natin maiiwasan that there are some opposition. Amen? Pero yung pag-opposition na yun, there always be a promotion. Lagi mong tatandaan yan. When somebody oppose you, ibig sabihin nun, pinopromote ka ng ating Panginoon. Amen? When somebody kinukontra ka, ibig sabihin ginagamit ng Diyos yan para meron ka ding maitama sa iyong sarili. Para din ikaw ay lumago. Amen? Huwag kang magagalit, huwag mo din lalabanan. Pag nilabanan mo yon, pakyaw ka na yan, makipaglabang ka na lang for life. Diba? Huwag nang gano'n, huwag na makipag-awa yan. Kapag somebody corrects you, stay silent. Remain silent. Amen? Unawain mo muna, ano bang tinuturo ng Diyos sa akin? May mga pagkakataon na ako mismo, kanina nagkukwentuhan kami ni Brother Harney, may mga tao sa simbahan. Sometimes they offended me, pero what will I do? I will just remain silent. Kasi, ito ay isa sa natutunan ko sa ating mahal na bishop. Kapag yung taong kinaiinisan mo, iniligay ng Diyos sa buhay mo, ibig sabihin nun, ikaw yan. At may tinuturo kasi sa iyo ang Diyos. Amen? Dahil kapag napagtagumpayan mo yan, napagtagumpayan mo din yung kahinaan na meron ka. Amen? Kasi kapag naiinis ka dun sa taong kinaiinisan mo, hindi mo pa napagtatagumpayan yung flesh na tinatawag. Amen? Yung emotions, that feeling that destroys you. Amen? Nandyan ka na paalab ka na Tapos bigla kang magagalit, maiinis ka, magbibigay ka ng mga masasakit na salita. So back to zero ka na naman. Ito ka na, malapit ka na sa pagpapala. Balik ka na naman sa una. Dahil
doon tayo inaayos ng ating Panginoon. And in unity, doon ka matututo, doon sa mga taong nakapaligid sa iyo, doon sa mga taong nag-encourage sa iyo, yun sa mga taong who help you in times of needs, doon sa mga taong who inspire you when you are down, doon sa mga tao na nagko-correct nga sa iyo, yun sa mga tao na pinapagalitan ka, dun sa mga tao na laging sinasabi, oh, ito dapat gawin mo, ito, wag kang, laging, alam ko na yan. Meron kasing mga tao, they want to work in solo. Yan. Sometimes ako po dati, nung ako po yung nagtatrabaho, I want to work in solo kasi ayoko, baka kasi may mali pang magawa. Di ba? May ganun gusto, feeling mo ikaw, diba? Parang ayaw mo makialam. Huwag na kayo makialam sa akin. Kaya ko na yan. Lahat kakayanin ko. Pag kinaya mo lahat, mapapagod ka. Pero pag sama-sama, magiging maligaya habang gumagawa. Amen? Nagiging maligaya, mas mapapadali ang bawat pinaggagawa, mga bawat proyekto natin. Sa Gideon 300, kung walang 300, sila bishop lang ang gagawa noon, kakayanin ba nila? It costs millions of projects. Pero ano pong inspirasyon na binigay ng ating Panginoon? Distribute nyo into 300. Dahil dun sa 300, magiging magaan. Amen? Magiging magaan at magiging madali, efficiently. Magagawa natin efficiently. And that's one of the benefits ng unity. You can work efficiently. Ano ibig sabihin ng efficiently? Magiging mabilis, maayos ang pagkakagawa. Amen? Tama po ba? Naniniwala po ba kayo? Naniniwala po ba kayo sa pagkakaisa? Amen? O naniniwala kayo sa pagiging isa? Isa lang. No man is an island. Ayan, tinuturo nung high school tayo. No man is an island. And God has ordained people to come into your life to strengthen you. Ibig sabihin, laging may pinapadala ang Diyos na isang tao na magpapalakas sa iyo. Amen? Laging may ipinapadala ang Diyos to push you to your purpose. Amen? Tawag nga namin sa WCF, mga pusher. And sister, tas pinupush namin yan eh. And mga ganun eh. Kailangan mo yung mga taong who will push you, who will encourage you. Amen? Sa Bible nga po, napakaraming phrases na nagagamit yung one another. Nababasa niyo po yon. Sa Tagalog, ang bawat isa. Amen? Diba? Pray for one another. Tama po ba? Ano pang sabi? Carry the burden of each other. Laging ganun eh. Ano pang sabi? Love one another. Think one another. Lagi po dapat tuon din ang ating isipan, hindi lang sa ating sarili, kundi sa pangkalahatan. Amen? Do not isolate yourself. Katulad ng sinabi ko kanina, huwag kang pipiliin mo na mag-isa ka lang. Huwag mong hahayaan na when you come here in this church, pumasok kang mag-isa, lalabas kang mag-isa. Hindi dapat gano'n. Dapat paglabas mo, marami kang nakausap. Marami kang naka-share ng testimony. Don't just be a hi and hello Christian. Pagpasok mo sa simbahan, hi. Tapos uuwi na. Bye. Hello. Bye na. Wala ka nang, may kinausap ka ba? Wala, Sister Jen. Kasi nahihiya ako. Yung hiya kasi yung pumapatay dun sa espiritu ng pag-asa. Dun sa espiritu ng pag-aalab po natin eh. Amen? Yung hiya. Amen? Kaya dapat walang, kayo nagsabi, hindi po ako. Amen? You have to participate. Participate po tayo. Ayan. Participate po. Huwag niyo edit yun. Participate po. Do not isolate. Sasabihin mo, I'm strong. I am enough. You may have something in your mind, but God has something better in His mind. Amen? Na-take down niyo ba yun? You may have something in your mind, but God has something better in His mind through your brethren. Amen? Paano namin maunawan yun, Sister Jen? Kasi gumagamit ang minsan ng Diyos ng mga kapatiran na magtuturo sa iyo, maggagay sa iyo, napagdaanan ko na yan, eto gawin mo. Amen? Eto, nangyari na yan sa amin. Kailangan natin yung mga ganong advices. Amen? Kailangan po natin yung mga taong magtuturo sa atin, yung mag-guide po sa atin. And because God has something greater, even greater things in His mind. Ano pong sabi? His thoughts, lagi natin naririnig na yan eh. His thoughts are not
our thoughts. And His ways are not our ways. And God can use people. God can use your brethren. God can use the ushers, the music team, the production team. Amen. Everyone in this church, God can use people to inspire you, for you to reach your goal, for you to reach your purpose, for you to understand ano bang kadahilanan bakit ako nilikha ng Diyos dito sa mundong ito. Para lang ba sa mga kabataan? Para lang ba ako mag-TikTok? Yan, natatakot na kayo. Si Sara Duterte na ang DepEd, Ayaw niyo mag-ROTC. Kami ni Pastora, nakaranasan namin mag-CAT. Pastora, ROTC. Diba? Gumapang sa putikan. Kumakain na boodle fight. Hinahalo yung mga toyo sa kung ano-ano na. Habang pagkagapang mo pa sa putikan nyo, kakain ka na may putik sa kamay. Lahat ay naranasan. Kailangan mapagdaanan. Huwag mamili. Amen. Kapag mamimili ka, baka lalo kang mapahamak. Amen. Let God allow His ways to work in our lives. Amen. Hayaan natin ang Diyos na kumilos. At Sister Rowena, hayaan natin ang Diyos ang kumilos. Because it will be more rewarding. Sabihin niyo po, more rewarding. Kapag ang Diyos ang kumilos sa buhay natin. Amen. Sometimes we want to fly solo Lilipad ka mag-isa. Kailangan mo din ng kaibigan na mga kasama mong lilipad. Kung saan-saan mong gusto. Nagkakabiroan nga kami ni Sister Marilyn, sorry minsan nagpasama ang pakiramdam. Gala lang katapat niya, di ba, Sister Naina? Kailangan mo ng kaibigan. Kailangan mo na magpapalakas sa iyo. Kailangan mo somebody who will remind you, mabuti at tapat ang Diyos. Amen. Meron kang kaibigan na magpapaalala sa iyo, mas malaki ang Diyos kaysa sa problema mo. Hawak ng Diyos ang buhay natin. Alam ng Diyos ang gagawin niya sa mga nangyayari po sa atin. Amen. Amen. Sa mga mahilig mag-basketball, alam niyo to, illustration. Sino mahilig mag-basketball? Ayan. So ako po, mahilig ako mag-basketball. Hindi lang halata sa mukha, pero halata sa binte. Kasi nung high school ako, mahilig pa ako mag-basketball. Naglalaro po talaga ako. Minsan nga, nagnonood ako mag-isa ng basketball kahit hindi nanonood si Brother Harney. As alam ko pa, yung NBA kaysa kay Brother Harney. Ayan, si Jermaine. Ayan, si Kuya Jermaine, ingat sa paglalaro ng basketball, ha? Huwag masyadong larong dapat luka lang ang mga laro natin. Kalmahan lang natin. Ayan, kalmahan lang natin. Golden State, basketball. Siyempre, number 1 na papasok sa isip nyo, teamwork. Tama? Teamwork. Itong Golden State, kung alam nyo, kwentuhan muna tayo. Ito kasi, itong Golden State. Dati po, champion team talaga sila. Pero napahinga sila in 2 years, nabakante sila sa playoffs. Nagkwento talaga. Pero, kasi kilala sila, one of the top teams in assist. Yan, in statistics in assist. Anong ibig sabihin ng assist? Pasahan sila lagi ng bola. Walang bakaw. Sa mga batang naglalaro dyan, walang bakaw. Gusto mo lagi sa'yo lang ang bola. Tira ka ng tira. Yan. Kailangan may teamwork. Pasahan. Kaya yung pinagdadaanan, ipasa mo sa bawat. Ang sabi nga, carry each other burden Humanap ka ng katulong. Huwag mong solohin. Dahil kapag sinolo mo, maaari kang matalo. Pero kapag ipinasa mo yung bola, makakarating ka sa championship. Mararanasan mo yung trophy. Ano yung trophy? That's the victory that comes from the Lord. Amen. Itong Golden State, number 1 din ito. Alam din, sa turnover. Kaya kapag marami silang turnover, doon sila natatalo. Ano yung turnover sa atin? Kapag minsan, marami tayong palpak na ginagawa dahil hindi tayo nag-i-inquire sa ating Panginoon. And we do not ask yung ating mga mentor, hindi tayo humingi ng payo sa ating mga guru o sa mga leader nyo, o sa mga magulang nyo. Minsan mga kabataan, mas magaling pa sa magulang Ouch! Asan ba mga kabataan? Hayaan nyo na mag-sermon muna ang nanay at tatay nyo. Huwag nyo, minsan kasi hindi nyo pa pinapatapos, patapusin nyo muna. Pag nakita nyo, merong kamalian, doon mag-usap. Magtagpo kung ano ang dapat pag-usapan. Amen. Teamwork, napakaganda ng teamwork. Ushering team, lahat ng inuupuan nyo, kaya ba lahat ni Sister Grace plansyahin yan? Hindi. Naglilib na nga yan sa trabaho para magplansya. Pero hindi pa rin niya kayang tapusin lahat kung siya lang mag-isa. That is why she needs
somebody who will help her. Amen? Kailangan natin ng bawat isa. Kailangan natin ng bawat isa para mas maging maayos at mabilis nating matapos ang pinapagawa sa atin na ating Panginoon. Amen? Palakpakan nga po muna natin ating Diyos. Amen. You can be good. You can be good on yourself, but you can be greater with somebody. Amen? You can, okay, mapagtatagumpayan ko to ng kaya ko sa sarili ko lamang, but still, you need a prayer partner. Prayer partner, mga kababaihan, kumusta ang prayer partner nyo? Ayan, sa women's team po, meron po kami mga prayer partner. Dahil hindi mo kakayanin eh. Minsan may mga pagkakataon na muntik ka ng madulas, pero iningatan ka ng Diyos dahil nung oras na yun, merong nananalangin para sa'yo. Muntik ka ng mabangga, pero nung oras na yun, pinapanalangin ka pala ng mga kapatiran mo sa simbahan. Amen? Muntik na may mangloko sa'yo, pero iningatan ka ng ating Panginoon dahil may nananalangin sa iyo. Amen? Nung Wednesday, I posted in our GC sa mga kababaihan. Sabi ko, please post your prayer request because that moment, I have an inspiration from God to pray for somebody. After our meeting sa Leaders, sabi ko kala Ma'am Si, nag-speak in tongues lang ako na nag-speak in tongues. Hindi ko alam kung ano ipagpe-pray ko because that's the inspiration. Just pray. Just pray because baka merong isang nanganganib na kailangang protektahan ng ating Panginoon. Amen? Kaya pag may nagtanong sa iyo, anong kailangan mo, anong prayer request mo, huwag ka mahihiyang sabihin. Amen? Baka kasing nahihiya ka, paulit-ulit na lang kasi yung prayer request ko, Sister Jen, hindi naman tinutugon. Maganda nga yung paulit-ulit kasi hindi ka pa natututo eh. Kaya yung umuulit kasi hindi ka pa natututo. Sabihin mo, hindi ka pa natututo. Amen? Kaya umuulit yung problema mo kasi hindi ka pa natuto at ayaw mo pang maging parte ng workers ng biyaya ng Diyos. Amen. Lagi mo sasabihin, busy ako. May ginagawa po ako, Sister Jen. Kapag sinabi mong busy ako, but when you realize the benefit of working in unity, kaya mong i-arrange yung schedule mo, naniniwala ako dyan. Hindi pwedeng sasabihin, wala akong time. Lahat may time. Pwede mo nga iwan yung labahin mo eh. Ako nga tambak yung labahin ko. Pwede mo nga iwanan yung hugasin mo. Bigyan mo ng oras. Amen. Buksan po natin in Hebrews 10:25. Ito alam na alam nyo na rin to. Basahin po natin. Hebrews 10:25. Not giving up, meeting together, as some are in the habit of doing, but encouraging one another. And all the more as you see the day approaching. Amen. Do not forsake gathering. Yun lang po yun eh. Huwag mong hahayaan na lumiban ka sa mga gawain. Napakahalaga, bakit ba binanggit sa Biblia to? Dahil mahalaga ang mga gawain. Doon mo matatagpuan ang mga pagpapalakasan. Doon ka mababago ng iyong pangunawa. Amen? Doon mababago lahat. Because every time we come here together, we will feel refreshed. Tama po ba? Nare-recharge tayo. Amen? Lahat, eto kanina pinost ko kanina sa Facebook, lahat ng this will be a reminder to you na lahat ng nawala sa iyo, ibabalik ng Diyos. Lahat ng nawala sa iyo, ibabalik ng Diyos, higit pa sa iyong nakaraan, at mas malaki sa iyong inaasahan. Amen? Dahil yun yung magpapaalala sa iyo eh. Ay, si sister, ayan yung nalugi dati sa business. Pero bakit ngayon nag-thriving yung business niya? Magpapaalala sa iyo, kung sa Kanya binalik ng Diyos, sa akin din, babalik ng ating Panginoon. Mas higit kaysa dati, mas mabuti kaysa dati, mas malaki, mas malawak, mas marami. Amen, amen. David says, ang sabi po ni David, let us magnify the Lord together. Amen. Let us magnify the Lord together. Because when we come together, it is like the intensity, parang mas lumalakas yung intensity. Speaking of intensity, lumindol po kanina. Alam nyo ba yun? O tulog pa kayo? Ayan, lumindol po. Ayan, kanina.
Pero salamat po sa ating Panginoon. Salamat sa protection. O, di ba, hindi nyo alam. Kung hindi kayo nagpunta dito, o, di ba, hindi nyo na lamang lumindol. Salamat at pumunta kayo dito. Amen. Ayun ang nagagawa ng unity. Nagkakaroon ka ng information, nadadagdagan ng information mo, nadadagdagan ng kaalaman mo because we come here together. Amen. Together. And there is power in connectivity. Amen. When we connect to each other, minsan hindi mo nga alam, eto nga, pag kunwari kailangan mo sa isang ahensya ng gobyerno, doon pa lang kung may connection siya, mas mapapadali. Tama ba? Kung merong connection siya, kaya ikaw, kung sa tingin mo, mahina pa yung pananampalataya mo, pero kapag kumonek ka doon sa kapatiran na malakas ang pananampalataya, mas mapapadali ang paglapit ng biyaya sa iyo. Amen? Mas mapapabilis, mas raragasa ang pagpapalang matagal mo nang hinihintay. That's the power of connectivity. That's the power of unity. Amen? Example nga po dati, kung mga nauna po dito sa Morales Mall, 13 years ago, kasi 2019 po ata tayo, tama po ba? Tayo, Pastora, na lumipat po dito sa Morales. 18 pa rin po yon. 2008 po. Ayan, 2008, 2008, opo. Nung lumipat, dati sa garahe ng bahay ni Nanay Sita. Then we transferred here in Morales Mall. Kung nakita nyo ang Morales Mall, that time, abandoned place. Nagkakatakot-takutan pa nga may mumu daw Yung mga kabataan, pag nagpa-practice ng Sabado, ayaw mag-CR na mag-isa kasi baka daw may mumu. Kasi very dark talaga itong places to, lalo na sa 3rd floor po kami. Napaka-dilim, tapos minsan ako din pag magsi-CR ako, pero dahil iniihi ka na, carry lang, magpakita sila, carry lang din, di ba? Kasama natin ang Diyos, akakanta ka, kasama ka, naglalakas-lakasan ka, nagtatapang-tapangan ka, kasi iniihi ka na. Ayan. Kailangan mo nang umihi. Pero kung nakita nyo ang Morales po noon, tama po, Pastora Magda, malapit na, let us choose the term na malapit na bumagsak tong bagsak na to fall, pero yung parang nalugi na. Tama po? Opo, na bankrupt na. Pero, this ordinary building, but when the people of God come here together, that ordinary building will become the house of praise. That ordinary building, this abandoned building, will become the vessel of God, will become the house of the miracles of God. Amen. Ganon katindi ang power of unity. Amen. Nababago yung sitwasyon. Kaya palang pagandahin yung sitwasyon. And not only this building and not only in this church. Anong ibig sabihin? Nakakahawa po tayo sa iba. From 2008, nakita niyo po ang paglago ng Morales Mall. Dumami ang simbahan. Marami ang napagpapala. Amen. Because nagsimula ang mga taga-biyaya ng Diyos to come here in unity, to worship God, to praise Him with thanksgiving. Sama-sama po tayo, nagkakaisa tayo na maglingkuran sa ating Panginoon. And that's the power. He can change the situation through our unity. Amen. Kasi kung si Pastor Kenneth lang noon, hindi niya siguro kayang baguhin. Si Pastor nga takot din sa pag-CR. Hindi takot, Pastor. Di ba takot din siya mag-CR noon? Dahil ati-ati, di ba, napakadilim ng Morales dati. Talaga naman pong mayroon pa kami mga morning prayer, 5 a.m. Mauuna pa ako dito, sarado pa ang church. Kakanta ka na lang ulit ng kasama natin. Kasi ang dilim, wala kang makikita. Kasi very dark po talaga nitong place na to. Bakit? Why do we come here in unity? Because we know that the God we serve is alive. Because we know that the God that we serve is powerful. Amen. That His word is active. Amen. And alive and is sharper than any the double-edged sword. Amen. Amen. That it can penetrate through the soul and the spirit
through your joint, in your marrow. Ano pong sabi? It can also discern the intention of our thoughts in our heart. Ganon katindi. That is why you are here. That is why we come here in unity. Because we know that the God that we serve can move mountains. That the God that we serve can heal your sickness and diseases. Because we know that the God that we serve can change the situation in your family. Amen. That is why we worship together. We praise together. We pray together. Amen. Pray together. Attend kayo ng morning prayer. Na-segue. Ayan. Ang lakas ng tawa, alam na. Amen. Pray together. Napakalaga po kapag po tayo sama-samang nananalangin. At laging may patotoo po yan sa mga GC po natin. Pag meron lang po nag-post sa GC, please pray for my family. Please pray for my baby. Please pray for this. At makikita mo, hindi pa po matatapos yung araw, nandun na yung kasagutan ng ating Panginoon. That's the power of praying in unity. That's the power of praying together. That's the power. Kung lahat tayo nagkakaisa. Amen. Minsan merong isa din, minsan na-experience mo ba? Merong isa din kontra, hindi po mawawala yan. Kaya ipag-pray mo yung kumukontra para makasama mo na rin siya. Amen? Laging may ginagamit po na pang-kontra. Pero, sabi nga po, you and God is already a majority. Amen? Kaya po palakpakan po natin na ating Panginoon. Amen! When we come here together, it breaks bandages. Amen? It lifts up depression. Tama po ba? Kasi marami po nakakaranas ng mga depression. Pero merong mga kabataan, masaya sila. Si Pastora Magda nga, kahit may hihina ang katawan, pero pag nasa simbahan, ang lakas-lakas niya, kaya pang mag-zumba niyan. Amen. Kasi ganun ang naidudulot sa kanya ng spirit in this church. Amen. Yung spirito ng katabi mo na laging nakangiti, si Sister Imelda na laging umaawit, nagsasayaw, si Sister Rowena na laging tumatawa, umiiyak. Amen. Si Sister Monica, lahat ng mga ngiti, nandyan lagi sa labi. Ang pag-awit pa lang yan, mabibless ka na. Diba? Yung mga kabataan po natin na nagsasayaw, mataas, energetic. Yan, napaka-energetic na ating mga kabataan. Kapag nakita mo sila, mahahawa ka. Amen. Amen. Ayun po ang kahalagahan. Ito po, nakita ko si Tita Rosile. Tita, magamit ko lang po ang inyong patotoo, ang inyong pong post sa ating GC. Ang sabi ni Sister Rosile, ni Tita Rosile, sabi niya, alam nyo, ngayon ko napatunayan na napakahalaga na meron kang simbahan na kanabibilangan. Amen? Mahalaga na meron kang simbahan dahil nandun yung pamilyang iyong kinabibilangan. Dahil minsan, dumaan sila sa matinding pagsupok. Pero dahil may mga kapatiran na nagpapalakas, na kahit hindi nagsasalita, alam niyang nandyan sa tabi niya, ayun ang magbibigay sa kanya ng kalakasan. Magbibigay sa kanya ng para bumangon muli. Amen. Magpapaalala sa kanya na mabuti at tapat ang Diyos, na kailanman hindi ka pababayaan ng ating Panginoon. Amen. At alam ko, marami sa inyo nakaranas ng ganoon sa ating simbahan, na kailanman hindi kayo pinabayaan. O kung meron man tao sa tingin mo, hindi naman ako pinansin, Sister Jen, dinedma ako, dinaanan ako, dinedma ako. Hayaan mo na yun. Baka hindi ka lang nakita. Baka may iniisip din yung problema. Mas mabigat pa sa problema mo. Pabayaan mo na yun. Huwag mo nang intindihin. Mas i-magnify mo yung mga nakatulong sa iyo dito sa simbahan. Amen. Palakpakan po muna natin na ating Panginoon. Amen. Yes. Yes, it is good that you are watching online. It is good that you are sharing through your Facebook page, to our Facebook page. But do not let it be a substitute. Minsan nasasanay tayo, substitute na lang po ito. Nasanay ka na nakikinig ka na lang o nanonood ka na lang online. Pero bigyan mo ng panahon that you will become part of this church family. Amen. Napakahalaga no? Meron kang pamilya, tahanan, tama po. Pangalawang nanay, pangalawang ninang, ay walang ninang. Mga pangalawang ate, at kuya, tito, tita. Amen. Ako nga dumami anak ko, lahat ng kabataan, Mami Jen tawag sa akin.
Masaya po, masaya na ikaw ay kabilang sa isang simbahan na laging nagtutulungan. Na ikaw ay kabilang sa isang simbahan na laging nagmamahalan. Na ikaw ay kabilang sa isang simbahan na masarap kumain kapag tanghalian. Amen? Amen. Hindi ka nagugutom eh. Sa bahay nagugutom ka, pero pagdating mo sa simbahan, busog ka. Minsan nga may uwi ka pa. Tama ba yun? O, ilabas ang bag ng mga Sharonians. Amen. Pati aso, busog din. May pang kinabukasan pa yan, tago pa sa ref. Akala ng asawa kanya, sa aso pala. Ganon kasagana ang mga anak ng Diyos when we come here in unity. Amen? When we testify the goodness of God. Kapag sama-sama tayo, nananalangin, nagpapasalamat sa ating Panginoon, dadaloy ang kasaganaan sa atin. Amen? Palakpakan po natin ating Panginoon. Ayan. Parang nakita ko kayo, tumingin kayo sa mga Sharonian bags nyo na pinamigay natin noong Mother's Day. Ayan. It takes effort. Totoo naman po, it takes effort. Lalo na maging kabilang ka sa ating pong ganitong church family, even as a worker. Nagigising ka ng maaga. May apo-apo ka pang bit-bit. Habang naghuhugas ka, kasunod mo yung apo mo. Diba? May ganon. It takes effort. Pero, what more? Ano ba yung pwede pang ibigay? God can give us in return of all the effort. Amen? Sabi nga po, hindi natin kayang pantayan eh. Lahat ng kaya ibigay ng Diyos sa atin. Amen? Kaya yung mga pagod natin, yung puyat natin, amen, yung effort mo, minsan bago ka makaalis sa bahay nyo, namimili ka kasi ng damit kung ano yung kasya sa'yo. Kahit paulit-ulit ang damit mo, okay lang yan. Tinitingnan ng Diyos yung puso mo. Amen? Palakpakan po natin ating Panginoon. Sabi ko nga kay Brother Arnie, Brother Daddy, hindi ako makapag-dress, baka sabihin nila, buntis na naman ako. Ayan. Kahit paulit-ulit ang damit mo, basta paulit-ulit ka magpapasalamat sa Diyos, dadagdagan ng Diyos yan. Amen? Paulit-ulit kang magpasalamat. Lagi mong i-appreciate lahat ng natatanggap mo. Huwag mong tignan yung kakulangan mo, ang tignan mo yung binigay sa iyo ng ating Panginoon. Amen? Laging magpasalamat. Always give thanks and glorify our God dun sa mga natatanggap mo. Amen? Dun sa mga taong nagpapala din sa iyo. Amen? Pag ipanalangin mo yung mga taong nagkakaloob din sa iyo. Amen? Huwag ka din naman tanggap ng tanggap lang. Bless them. Pray for them. Kasi sasabihin mo, ay, wala akong maibigay sa iyo. Lagi na lang ako nakakatanggap. You can do something. Pray for them. Amen. Napakatindi at makapangyarihan po ng panalangin. Amen. Before, kanina nga, nakwento ko, nung bago tayo pumasok dito sa simbahan, nakita po natin yung mga ngiti. Amen. Yung mga ngiting yan, it can change your situation and your perspective. Amen? Tama po ba yun? Meron ba kayong ganon na pag nakita ko tong taong to, natutuwa ako, gumagaan yung pakiramdam ko, napapangiti din ako kahit nakikita ko lang siya. Meron kayong ganong tao dito sa simbahan na kapag nakikita niyo siya, gustong-gusto niyo siyang ilibre sa Jollibee. Hindi pa lang ngayon. Nag-iipon pa po ako. Meron ganon eh. Amen, na merong nagbibigay kapayapaan sa'yo. Kapag naririnig ko siya na nagpipreach si Pastora Magda, talaga namang napapatayo ako sa upuan kapag nananalangin si Pastora Magda. May ganon po tayong pakiramdam. Amen. Because that is the power. Amen. The power of God through that brethren. Amen. That's the grace of God. He used somebody to bless you. He used somebody to comfort you. Amen. Amen. Pagpasok pa lang dito sa biyaya ng Diyos, syempre maganda na yung facade natin. Wow, facade. Ang social. Facade. Pagpasok mo sa facade, ang ganda. Eh, lalo na nung pumasok ka, you can sense the victory in this church.
Amen. Sapagkat nakita mo, lahat ng mga matang hindi nawawala ng pag-asa. Nakita mo ang mga matang laging nagpapasalamat. Nakita mo ang mga matang laging gustong magmahal sa kapwa. Amen. That is why pagpasok mo pa lang dito sa simbahan, sa mga newcomers po dito, ganun din po bang nararanasan nyo? Amen. Tapos uuwi ka, may pa-sandwich ka pa. Tama ba? Baka wala? Sorry. Abonado pa ako mamaya. Meron ba? Pagpasok mo pa lang dito sa simbahan, iba na ang pakiramdam mo. Naalala ko yung si Tito Egay. Nandito pa si Tito Egay. And first time niya dito sa simbahan. Tapos nagkausap kami, sabi niya, Sister Jen, naiiyak ako dito sa simbahang ito. Natutuwa ako, iba ang pakiramdam ko, naluluha ako. Hindi ko alam ba't ako naluluha. Sa laking tao ni Tito Egay niyan, lumuluha dito sa loob ng simbahan. Dahil nararanasan niya yung pag-ibig ng Diyos. Naranasan niya ang himala ng ating Panginoon. Naranasan niya yung mga pagkamay pa lamang, ng bawat kalalakihan. Ang tigas na. Ayaw bitawan kasi ayaw pauwiin. Dito ka muna, magpe-fellowship pa tayo. Yung mga ganong mahigpit na kamay, ayun yung kailangan natin minsan eh. Yung mga mahigpit na yakap. Amen. Yung mga paghalik dyan. Huwag mo intindihin na baka mahawa ng COVID. Mas mahalaga sa kanya yung pagyakap mo at maranasan niya yung comfort at pag-ibig buhat sa ating Panginoon. Amen. Dahil lahat tayo protektado ng Diyos. Naniniwala po kayo doon? Amen. This room is filled with victorious people. We are victors in the name of Jesus. In the name of Jesus. Pumalakpak lahat ng victors. Pumalakpak lahat ng kapatiran na naniniwala ang pag-asa natin ay ating sa ating Panginoon lamang. Amen. Pumalakpak ang lahat ng kapatiran na nagtagumpay na sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Amen. 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 Salamat po sa ating Panginoon. Your brethren's prayer. Ang hirap naman ng brethren, brothers na nga lang, nakakabulol. Your brother's prayer is very important. Totoo po yun. Ito po, may pagkakataon, kami ni Brother Harney, nagkaroon kami ng some instances na, minsan nagkakamali po tayo eh. Although we preach, although we are your leaders, pero may mga weaknesses din po tayo na gagawa. And sometimes we compromise. Pero kapag meron kang praying friend, pag meron kang kaibigan na nanalangin sa'yo, nagko-correct sa'yo, amen, that she has the courage to correct you. Kasi naniniwala siya kapag tinama kita, mas dadaloy ang pagpapala. Amen. We are blessed kapag meron tayong mga ganong kaibigan. Meron ganon tayong kapatiran na nalalapitan and who are bold enough. Minsan, sasabihin, nakakatisod ka naman magsalita. No, wag mo nang isipin yun. Namnamin mo yung sinabi niya dahil meron somewhere, di ba? Doon sa mga sinabi niya, magtuturo at magbibigay sa'yo ng katuruan. Ay, oo nga, tama. Ganon din naman pala ako minsan. Huwag ka mainis sa kanya. Ito, lagi na lang ganon. Laging kontra. Lagi siyang ganon. Hindi. Merong tinuturo ang Diyos sa iyo. Meron kaming, yun nga, may nangyari po sa amin ni Brother Harney na kailangan namin to, pero mali pala. Napakalaga na merong kaibigan who will remind you that God is faithful. Na even though you are not qualified, but because you are now a child of God, God will make you qualified. Amen? Amen. Yung hiningi namin sa Kanya, medyo kailangan ng konting lie na tinatawag eh. Pero sabi niya, hindi natin dapat gawin yan. Kasi naniniwala ako kung para sa inyo, bibigay ng Diyos sa inyo yan. Alam niyo po, hindi na namin kailangan na makamit ko ano yung hiningi namin sa Kanya. Kasi habang natutulog pa lang si Brother Harney, ibinigay na ng Diyos yung answer dun sa kanyang panalangin. And that is the importance of having a praying friend, of having a friend who will correct you. Hindi ka kukonsintihin. Nasasamahan ka pa, dadamayan ka pa. Diba? Huwag muna tayo umaten sa gawain. Sige, tama. Huwag mo na nga. Huwag ganon, friend. Dapat, attend tayo sa gawain. Oo nga, isama natin si ganito, si ganyan. Magsama tayo ng marami. Mag-arkila tayo ng jeep, mag-arkila tayo ng van. Ganon po dapat. Hindi, oo nga, absent tayo. Uy, absent siya. Sige, absent na rin ako. Huwag ganon. Bad yun. Amen. Napakalaga na tayo po ay merong
kaibigan na nagpapaalala po sa atin na ang Diyos ay tapat, ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mapagmahal. Amen. Amen. Palakpakan po natin ating Panginoon. That God is faithful in any way and in every way. Amen. Come and let your praise be used by God to bless others. Amen? Minsan tayo po'y sumasamba, hindi naman para lang tayo mapagpala eh. Minsan ginagamit ng Diyos yan, yung pagsamba mo, para dumagdag dun sa pagsamba ng isa, para pag pinagsama-sama ng Diyos, malulugod ang ating Panginoon at dadaloy ang himala. Amen? Naniniwala kayo doon that your smile can keep somebody going. Amen? That your hug can be what put them back on their feet. Minsan ayaw mo na minsan bumangon eh. Pero kapag pag niyakap ka, nagpalakas sa'yo, yun babangon ka na, lalakas ulit ang loob mo. Amen? Ipagpapatuloy mo ulit kung ano yung dun sa bagay na nag-fail ka, dun sa failures mo. Kapag meron nagpapaalala sa'yo, muli kang babangon. Amen? When people hear your testimonies, ito pa, it brings new life. Amen. When people hear your testimonies, napakaganda ng testimony ni Sister Lynn sa Facebook natin. Napanood nyo na po ba? Amen. Kaya sinabi niya doon, 17 years silang nangungupahan, pero this 2022, may bago kaming tahanan mula sa biyaya ng ating Panginoon. Amen. Amen. Maraming makaka-relate. Kailangan mo na nandiyan ang pagtitiis eh. Pero alam ng Diyos na may hangganan ng bawat pagtitiis. At sa pagtitiis mo, kapag napagtagumpayan mo, there will be a reward from heaven. Amen? May bagong bahay oh. Kahit malayo ang bahay, yung anak si Brother Shiro, naglilingkod sa ating Panginoon. Kahit taga Batangas, naglilingkod sa ating Panginoon. Nauuna pa nga sa'yo. Ikaw taga Platero, siya taga Batangas. Nauuna pa si Brother Shiro sa'yo. Amen. Tama. Ayan, na-miss ko kay Tita Rosil nung last week. Walang nagtatama. Amen. You have to have the passion of serving the Lord. Amen. Dahil, bakit niya ginagawa yun? Dahil naranasan niya ang kabutihan ng ating Panginoon. Dahil naranasan ng buong pamilya ni Sister Lynn, nila Brother Shiro, kung gaano naging tapat ang Diyos. Amen. Kahit nawala ng trabaho ang asawa, pero nandun ang provision ng ating Panginoon. Amen. Amen. Hallelujah. It brings new life sa mga nanlulupaypay. And it brings hope and keep us going. Amen. And when you come here into this church, ikaw anak na ng Diyos, tapos may newcomer, tapos nakakatabi mo siya sa upuan. So, syempre yung newcomer, medyo, nag-o-observe lang yan. Hindi pa yan syempre papalakpak. Kasi nag-o-observe yan. Parang si Brother Harney dati, observe lang siya. Ba't may mga umiiyak? Iiyak din ba ako? Hindi. Pero nung hindi ako umaten, bigla siyang umaten, dun niya naranasan ang pagkilos ng Diyos sa buhay niya. Amen. May kanya-kanya pong timing ang ating Panginoon. So, balik tayo. So, ikaw, matagal ka na dito sa biyaya ng Diyos. Tapos, may katabi kang newcomer. So, syempre siya, naninibago. Ano bang meron dito? Ano bang maibibigay nito sa akin? Ano bang makukuha ko dito sa simbahang ito? Pero nung tinabihan mo siya, it is like you brought God with you. Amen. It is like you brought your faith with you. It is like you brought the miracles of God with you. At mahahawa mo yung katabi mo. Mararanasan ng katabi mong newcomer, ay, iba pala dito sa biyaya ng Diyos. Makapangyarihan pala ang Panginoon dito sa biyaya ng Diyos. Because it is like you brought God with you. Because Jesus is in you. Amen. And that's the power of unity. And that is the pleasant and the goodness of unity. Amen? Ayun po yung kabutihan at kagandahan na idudulot po ng pagkakaisa po sa atin. Amen. Matthew 18:20. Amen. 11:30 agad. For where, eto, alam niyo ulit to. Matthew 18, ayan, sabi na anak ko, 20. Matthew 18:20. For where 2 or 3 gather in my name, there am I with them. Anong sabi? Ilan daw? 2 or 3 gather in my name, there am I with them. How about 20 or 30?
How about 40 or 50? How about 50 or 100? Anong mararanasan natin? Pinagsama-samang pagpapala ng ating Panginoon. Ang kailangan nga lang ng Diyos, sabi niya 2 or 3. Pero ang dami natin, mas mararanasan natin higit ang pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Amen. Pero may magsasabi pa rin dyan, busy ako, Sister Jen. Ay, paawat. Because there is a problem pag sinabi mong busy ako, pag sinabi mong wag muna ngayon. Because the problem is, you are getting out under the protection. Nakukuha niyo po yun? Kapag wala kang kinabibilangan, you are out of the protection. Ano ibig sabihin ng protection? Mawawalan ka ng pamilya who will, anong tawag doon? Who will watch over you. Amen? Because those people are always praying and they have the relationship with God. So kapag ikaw kabilang dun sa pamilya, dun sa mga nagkakaisang yon, mapoprotektahan ka. They can watch over you. Amen? They can guide you and God can cover you. Amen? Kaya wag mong hahayaan na laging sagot mo, busy ako. Amen. Na huwag mong hahayaan ang laging sagot mo, wala akong time. Because when you decide na maging kabilang dun sa ganito pong gawain, sa ganitong pamilya, you will be under the protection of God. Amen. Himala ng ating Panginoon. At tulad ng mga patotoo natin, na muntik ka ng mabangga, pero may nananalangin pala sa'yo, muntik ka ng maloko, because you are under the protection of God. You are under, dun sa mga kapatiran, yung mga nananalangin natin sa bundok, salamat sa kanila, sa mga mananalangin po natin. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Kahit 1 week po sila, malayo sa kanilang pamilya, just to pray for us. Amen. That is the power of unity. Amen. Napakalaga nagkakaisa silang nananalangin. Hindi naman para sa pansarili nila yung pinapanalangin nila eh. Hindi para sa simbahan, para sa mga tao sa simbahan, para sa mga namumuno sa simbahan, para namumuno sa ating bansa. Amen. Napakalaga na merong pagkakaisa. Amen. When you have a family of believers, you don't only have people watching over you, but God covers you. So you have to stay connected. Amen. Stay connected. Number 2, making God your priority. Amen. Make God your priority. Sino bang priority natin? Sinong priority nyo? Ano po? Lord. Okay, si Lord. Amen. Be connected in the ministry. Amen. Katulad ng lagi natin sinasabi, mahalaga na maging miyembro po tayo ng isang ministeryo na hindi, although, minsan sasabihin mo, wala nga akong time, Sister Jen. Pero sometimes, we appreciate yung other, ano pong tawag doon, ibang pamamaraan mo para mas maramdaman namin na kabilang ka pa rin. Sometimes, you use your money. Amen? Sometimes, you use yung pag-share mo pa lang sa Facebook ng mga gawain. Ito po, connected ka na sa ministry. Hindi yung pag nakita mo, dinaanan mo lang, hindi mo man lang na-share. Hindi mo man lang na-itag yung friends mo. Amen? Napakahalaga nun. Amen? Na maging kabilang ka, you participate in the ministry. Minsan, merong mga nagsasabi nga sa akin, Sister Jen, sorry, hindi ako makakatulong. Pero ito yung pang-merienda sa mga ushers. Hindi ako makakapunta dyan, pero ito yung, pwede ba? Ito yung pananghalian man lang nila. Amen. Small things, pero it will give us a big impact po sa amin. Amen. Na nakikita namin na ikaw meron ka palang concern. Amen. Sa mga gawain sa ating Panginoon. Serving one another. Amen. Ano bang pagsaserve one another? Bibigyan mo ba sila ng pagkain? Liliguan mo ba sila? Serving one another? Hindi naman po ganun eh. Amen. Serve one another. Even small things katulad ng sinasabi natin, you pray for them, o kaya alalayan mo ang bawat isa. Amen. Mayroong kailangan sa iyo. Huwag mong tatalikuran. Kung hindi mo kaya yung kanilang hinihingi, bigyan mo kahit konti. Amen. Tama po ba yun? Huwag mong hihindian, huwag mong sasabihin, wala ako niyan. Sabi mo, eto lang ang kaya ko ngayon. Diba? Ipagpasalamat natin sa ating Panginoon. And the best gift
that we can give our children is to raise them in the house of the Lord. Amen? Dun sa mga may maliliit pang mga anak, the best gift that we can give our children is to raise them in the house of the Lord. Dahil doon po nila mauunawaan, makikita. May nagpala nga doon sa aking mga anak. Nung reunion namin, nagkaroon po kami ng family reunion. Yung aming clan nung Friday. So yung mga anak ko, sayaw ng sayaw. Minsan pala okay pag maraming anak. Nakakarami ng premyo. At lamang na ako. Hindi nagsasayaw yung mga anak ko. So may nagbigay ng pera. Yan. Sabi ng mga anak ko, Mami, tabi mo, magkano na yung sayo? Alam nila kung magkano natanggap nila. 250, Mami. O sabi ko, sa Sunday, magta-tights kayo. Magkano ibibigay mo 50 pesos, Mami. Bigay mo kay Ate Lois, ha, Mami? Sabi ni Sisi. Kasi may bigay daw sa church, ibigay daw kay Ate Lois. So sabi ko, hindi, tithes mo yan, para sa buong simbahan yan. Hindi lang para kay Ate Lois. Ayan po, kailangan matutunan nating mga anak, yung mga ganoon pong katuruan. Amen? Yung mga tithes, paunawaan nila, ano ba yung pagbibigay? Ano ba dapat yung pananalangin? Why do we conduct communion? And daddy nila, nagko-communion kami every 6:30 p.m. sa gabi. Tapos, after namin mag-communion, sasabihin ng daddy nila, bakit natin ginagawa to? Sasabihin na naman, si Sisi yung medyo madaldal po talaga. Sasabihin si Sisi, Daddy, lagi na lang tinatanong sa amin pagkakatapos. So that they will be reminded. Amen. Amen. Maalala nila, bakit tayo, ano ba iniinom mo? Kahit tubig iniinom namin. Blood of Jesus. Para saan yung blood of Jesus? Ano yun, yung salvation para sa atin. He heals us. So, nauunawaan ng ating mga anak. Those small things na ginagawa po natin, pagtuturo sa ating mga anak, hanggang pagtanda yan, mauunawaan yan. Amen. Malakpakan nga po muna natin ating Panginoon. Amen. Give the best gift to your children. Psalms 92 verse 13. Ayan, Psalms 92 verse 13. Those who are, ano pong basa? Those who are planted. Sabihin niyo po, planted. Those who are planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. Amen. Are you planted in the house of the Lord? Lahat ba tayo nakatanim na dito sa biyaya ng Diyos? Amen. Ano pong kakibit nun? Anong po sabi? You will flourish. Ano ibig sabihin ng flourish? You will blossom. Mamumukadkad. Napakaganda. Namumukadkad. Opo, nagniningning. Tama, because the glory of God is shining on you. Amen. When you are planted in the house of the Lord, the glory of God is shining on you. You will flourish. Amen. Hindi ka matutuyot. Hindi ka malalanta lang basta na lang. Kundi ikaw ay mamumukadkad and you will bear much fruit. Amen. Mas lalawak, mas dadami at mas, ano po bang tagal ng bear fruit? Mamumunga, yan. Ang galing nyo. Present kayo ng Filipino, Pastor. Mamumunga tayo na, di ba? Masarap na bunga, hindi mapait na bunga. Because you are planted in the house of the Lord. Amen. When you realize, katulad ng sinabi ko kanina, when you realize the benefits of coming together, you will rearrange your schedule. Magbibigay ka ng time. Amen. Magbibigay ka ng time. Example pa, yun nga ang mga nagpunta sa rally, kahit mainit, kahit inabot ng ulan, kahit na traffic, kahit na gutom, nagsisiksikan para lang suportahan ng kanilang kandidato. Ikaw pa na anak ng Diyos, kahit magutom, kahit maiinip ka, kahit may marami kang pagsubok na dinaanan, hindi ka naman pumupunta dito not just a fun spirit but you came here as a child of God, worshiping our God, worshiping the faithful Father, amen, worshiping the miracle-working God, worshiping the promise maker, worshiping the way maker, amen, amen. We come here together not for a rally, but we come here together to give Him thanks, to give Him glory, amen, to praise Him and to bless our God. Amen, amen. Papatalo ba kayo sa mga nagrarally? Dapat tayo, mas matindi yung spirito ng mga Kristiyano. Amen. Mas masipag dapat ang mga Kristiyano. Mga nagrarally nga kahit nakayapak na yan
popost pa niyan sa Facebook. Amen. Kaya tayo, mas matindi ang pagpapalang naghihintay sa iyo. Amen. Sabi nga ng iba, sumama ka sa rally, kilala ka ba nung kandidato mo? Hindi. Pero ako, pumunta ako dito sa simbahan, kilala ako ng aking Diyos na pinaglilingkuran. Amen. Kahit number of my hairs, alam ng aking Panginoon. Kaya lahat na nangyayari sa akin, lahat ng pagsubok na pinagdaraanan ko, may kasagutan at solusyon ng ating Panginoon. Amen. 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 Palakpakan po natin na ating Panginoon. Amen. This is the day where we should strengthen one another. Amen. Huwag mo na ipagpabukas pa ngayon ang araw para magpalakasan na tayo. Dahil ang dami na namang dumadaan sa ating mga problema. Ngayon na naman, marami na namang variants na tinatawag. Kaya magpalakasan po tayo. Amen. Magtulungan po tayo. Not dragging down, but pulling one another up. Amen. Palakpakan po natin ating Panginoon. Joshua 24:15. Ayan. Joshua 24:15, nung Thursday, nanood kayo ng Women's Cafe. Bida doon si Lorna Tolentino, tsaka si Rudy Fernandez. Ay, si Sister Tita Elit pala, tsaka si Tito Egay pala yung guest namin doon. And as for me and my house, we will serve the Lord. Joshua 24:15. Ilagay nyo na yan sa bahay nyo para laging naaalala nyo. At as for me and my house, we will go to church. Amen. As for me and my house, we will pray together. At as for me and my house, we will give thanks to our God. Amen. As for me and my house, we will glorify, we will worship and praise our faithful Father. Amen. Sa men's, ito natutuwa ako sa patutuo ni Brother Harney sa mga kalalakihan. Sabi niya, Bunso, natutuwa ako kasi alam mo ba yung mga kalalakihan, nakita niya yung pagkakaisa at ngayon, they are requesting discipleship training. Palakpakan niyo nga po yun. Mga kalalakihan, hindi sila nagdadalawang isip. Umuwi nga yan ng 12 a.m. Pero magdi-discipleship pa yan. So alam nyo na, oras uuwi. Hindi, pero nakakatuwa po. Yung kagustuhan, the desire of their heart, na mas marami pa silang maunawaan. Sabi ni Brother Abet daw, gusto namin mag-discipleship. Brother Harney, paano ba magkakaroon ng discipleship training? Ang ganda sa pandinig, no? Na mayroong mga tatay na nagtatanong, paano kami matututo ng mga salita ng Diyos? Paano kami lalalim, mas aala pa? Discipleship training. Dati naalala ko si Pastor Kenneth. Pag mayroong mga activities sa mga gawain ng mga kababaihan, sasabihin niya, matagumpay na mga kababaihan. Sister Jen, hintayin mo lang ang mga kalalakihan. And right now, nandun na. Ito na ang kasagutan ng ating Panginoon. Amen. Amen. At salamat sa tahanan ni Sister Early and Brother Enteng na nagbubukas ng kanilang tahanan para sa mga ganitong gawain. Amen. Serve one another. Amen. Sa verse 3, dun sa binasa po natin, sa Psalms 133, tingnan po natin, bigyan diin po natin yun. Sa verse 3, sabi po dyan, for there the Lord commanded the blessing, life forevermore. Anong sabi dyan? God said, every time we come together in unity, He will command the blessing. Amen. He will command the healing. He will command the joy. He will command the restoration. He will command the provision when we come here together in unity. Amen. Palakpakan po natin ating Panginoon. Ang bilis ng oras, 11:51 na. Sabi ko pa naman, ang aga pa. Psalm 73, verse 16 to 17. Amen. Ito po, kwento po ito. Kasi actually, nag-start po siya sa 1, hindi na po natin babasahin. Kwento ito ng isang lalaki na masyado siyang troubled, masyado siyang nalulungkot. Bakit yung mga makasalanan, bakit yung wicked people, pinagpapala, nararanasan nila ito, bakit ako hindi ko maunawaan? Sa akin, hindi pa ako nakakaranas ng kasaganaan. Pero bakit minsan, yung mga taong makasalanan, sila pa yung minsan nagtatanong din tayo ng ganoon. Amen. Anong sabi po niya?
Doon sa Psalm 73 verse 16, ang sabi niya, "But when I tried to understand all this, it troubled me deeply." So marami siyang iniisip eh. Minsan sa atin din eh, bakit ba nangyayari ito sa mundo? Tumataas yung gasolina, tumataas ang bili. Ang dami-dami nating iniisip that troubled us. Amen? So mahirap yun. Pero anong sabi in verse 17? Tingnan niyo po ha, sabi sa verse 17, "Until I entered the sanctuary of God, then I understood their final destiny." Amen? Nakuha po ba natin yon? When he entered the house of God, when he entered biyaya ng Diyos, naliwanagan ako, bakit nangyayari sa akin to? When I entered biyaya ng Diyos, naunawaan ko bakit ganito yung asawa ko. When I entered biyaya ng Diyos, naunawaan ko bakit nangyayari sa mga anak ko to. Because when you entered a church who come together in unity, wisdom will flow. Amen? The wisdom of God will flow. Mauunawaan mo ano yung nangyayari sa inyo. Mauunawaan mo, bakit ba, Lord, nangyayari sa akin to? What changed him? He entered the house of God. Amen? Kaya napakahalaga na ikaw ay kabilang sa ganito pong gawain. Napakahalaga na ikaw ay uma-attend sa ganito pong pagtitipon. Napakahalaga na maging kabilang ka sa bawat ministeryo because it will change you. Amen? Hindi naman ang mag-change sa kanya kung anong mga inabot mo lang eh. Ang nag-change sa kanya, yung naramdaman niya pagpasok niya sa simbahan. Amen? That small faith of him when he entered and see people who are connected to each other and who are connected with God, that small faith can be changed into mountain-moving faith. Amen? Dati ang pinapaniwalaan mo, magkakaroon ka ng 1,000, 2,000. Ngayon, pinapaniwalaan natin, 1,000,000 na. Amen? Pinapaniwalaan natin. Yung Gideon 300, 4 na proyekto, tama po ba? 4 na proyekto, kaya nating pagtagumpayan yun, kaya nating maranasan, kaya nating ma-accomplish because we come here together in unity. We walk in unity. We pray in unity. Amen? And we give thanks in unity. And that's the power of unity. Amen? Palakpakan po natin ating Panginoon. By yourself, you are strong. But together, we are stronger. By yourself, you are good. But together, we are better. Amen. By yourself, you can be blessed. But together, we can experience the fullness of the blessings of God. Amen. Palakpakan po natin na ating Panginoon. Dalawa na lang po. Dalawa na lang. In Acts 1 and 2, hindi na natin po bubuksan. Wala po ito sa outline ko, kuya. Sorry. Naalala ko lang po kanina. So sa Acts 1, doon po, di ba, bumalik si Jesus. Pumunta na siya sa langit. After 40 days. Siya ng, sabi nga po, went out with the clouds. Ayan. Pero, meron pong mga disipulo siyang kinausap. Ang sabi ni Jesus, hintayin nyo, may banal na spirito na bababa sa inyo. At sila Pedro, yung mga disipulong naiwan, nandoon, 11 sila. So nagkaroon sila ng pang 12, si Matias, tama po ba? So nandun sila together with other believers, yung mga followers ni Jesus. So nagpunta sila sa tinatawag na upper room. Yan. Kung alam niyo yung mga worship, na upper room, diba? So, doon po siya nagsimula, yung upper room. So, 120 ang nasa loob ng upper room. Pero ang sabi doon sa chapter, Acts 1, basahin niyo na lang po ang 1 and 2. Ang sabi po doon, they prayed in one mind. They prayed in one mind. 120 plus the disciples of Jesus. They prayed in one mind. And when they prayed, after they prayed, suddenly the Holy Spirit came down. Suddenly the power of God comes out. Suddenly there will be healing. Suddenly, amen, when we pray in one mind, ibig sabihin, in unity, lahat tayo nagkakasundo, nagkakaisa. Suddenly, 120, anong sabi doon? Naging 3
3,000 believers. Amen. Ganon makapangyarihan ang pagkakaisa. When we pray together, when we come together, and day by day, ang sabi dun sa chapter 2, and day by day, believers were added. Day by day, dumarami. Amen. Nagsimula sa 12, nag-120 sa upper room, but when they prayed in one mind, nagkaisa, nagkasundo sa kanilang panalangin, suddenly, bumaba ang banal na spirito, bumaba ang kapangyarihan ng Diyos. Amen. Naging 3,000 ang nakatanggap at napuspos ng banal na spirito. And day by day, hindi po natatapos ang term doon. Day by day, nadadagdagan ang mga kaluluwang naligtas. Amen. Ganun makapangyarihan ang salitang unity. Amen. Amen. Kabilang ka ba sa tinatawag na unity? Amen. Hindi unity, ha? Tapos na yon. Tayo lahat, kahit sino na dyan, magkaisa na po tayo. Amen? You can experience the suddenlies of God. Amen. We can experience the suddenlies of God, yung sudden healing, sudden provision. Amen. Yung mga pagtustos sa ating Panginoon, sudden favor of God, lahat yan. All the suddenlies of God, you can experience that when we come here together. Pray together. Love one another. Carry each burden. Amen? Kapag lahat po tayo nagkakaisa, nagtutulungan, lahat tayo nagmamahalan, nagyayakapan, hindi na tinitignan ang kahinaan ng bawat isa. Pagkus ang titignan natin, yung kakayahan ng ating Panginoon na kumikilos po sa atin. Amen? And that is the power of unity. When you are planted in the house of the Lord, our roots will be connected. Amen? Then we will have a support system. Tama po yun, di ba? Kapag lahat po tayo nakatanim, katulad sabi ko kanina, yung mga ugat po natin, magkakakonektahan yan eh. And kapag dumating ang malakas na bagyo, malakas na hangin, hindi niya tayo kayang tumbahin. Because meron na tayong support system na malakas, matatag, malalim, nagkakaisa. Na yun, hindi tayo nag-give up kahit anong mangyari. Tayo nagpapalakasan, nagpapatuloy, tuloy-tuloy sa biyaya ng ating Panginoon. Amen. Kahit anong bagyo ang dumating po sa atin. But when we come here together, we connect to each other. Magiging matibay, mas malalim, mas matatag po tayo. At mas mararanasan natin ang pagkilos, kapangyarihan, himala ng ating Panginoon. Amen. Amen. In closing, tayo po tayo lahat. Amen. In closing, last verse po ito. Buksan po natin sa 1 Peter 3. Ay, wala. Ito, Kuya. Sorry. Kuya, pabuksan po sa 1 Peter 3, verse 8 to 9. Wala ito sa outline ko na idagdag ko lang. 1 Peter 3, chapter 3, verse 8 to 9. And finally, ano pong sabi? Finally, be ye all of one mind, having compassion of one another. Love as brethren, be pitiful, be courteous. Amen. Verse 9 po. Not rendering evil for evil, or railing for railing, but wise blessing, knowing that ye are thereunto called, that ye should inherit a blessing. Ano pong sabi? Be of one mind, love each other, be compassionate to one another, be pitiful to one another. And when we do that, we will have an inheritance of blessing. Amen? You are entitled for a blessing when you love one another, when you are connected to each other, when we pray together. Amen? When we worship together, when we praise together. Amen? When you carry each other's burden. Lahat po tayo magkaisa. Huwag mo nang piliin na ikaw ay sumalungat. Amen? Piliin mo na ikaw ay kabilang dun sa pinagpapala ng ating Panginoon.
Piliin mo na ikaw ay kabilang dun sa mga nagtatagumpay na mga taga-biyaya ng Diyos. Piliin mo na ikaw ay kabilang dun sa hindi nawawala ng pag-asa at nanatiling tapat sa ating Panginoon. Piliin mo na ikaw ay kasama dun sa mga ugat na nagpapatibay at nagpapalalim ng relasyon natin sa ating Panginoon. Piliin mo lagi yung mabuti. Piliin mo lagi yung magpapalakas. Just let go. Yung mga kahinaan na nakikita mo, just let go. Yung mga bagay na nagpapatisod na sinasabi mo sa iyo. Mas tingnan mo yung himala ng Diyos. Mas tingnan mo yung biyaya ng Diyos. Mas tingnan mo yung awa ng ating Panginoon. Mas tingnan mo yung pag-ibig ng Diyos na kailanman ay hindi nagmamahal. Mas tingnan mo palagi yung mga kapatiran na siya nagpapalakas sa iyo. Mas tignan mo palagi yung mga kapatiran na nagbibigay ng kanilang oras, naglilingkuran sa ating Panginoon. At bakit hindi ka gumawa din katulad ng ating mga kapatiran? Kung sa tingin mo merong kulang sa iyo, eto na yon, kapatid. Eto na yon. Yung pagtawag ng Diyos sa iyo, huwag mong i-ignore. Kung tinatawag ka ng ating Panginoon, natatakot ka pa, nahihiya ka pa, sumunod ka lang, kapatid. Huwag mong hayaan na lumampas sa iyo yung pagkakataon na maranasan mo yung power, yung kapangyarihan, yung himala, yung biyaya, yung pagpapala, yung kagalakan, yung kapayapaan. Huwag mong hayaan na lampasan ka ng mga bagay na iyon. Sapagkat this is now the time for you. This is now the time for you to come here with us. To pray with us. This is now the time for you na makasama ka namin. Mas dumami pa tayo. Yung buong sambahayan mo, madadala natin sa ating Panginoon. Yung mga kaibigan mo, mailalapit natin yan sa ating Panginoon. Ito'y magsisimula lamang sa iyo. Magsisimula lamang sa atin. Kapag tayo nagkaisa. That we will come together. That the Lord can command the blessing. That blessing na iniintay mo matagal na. God can command it. The joy, the restoration, that healing, that provision, that promotion can come into your household. Kung makasama ka namin ngayong oras sa sandaling ito. Kaya, ngayong oras sa sandali ito, isuko natin na ating buhay. Wala tayong ibang pwedeng pagsukuan nating buhay, kundi sa ating Panginoong Hesus lamang. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for this message of unity. Thank you, God. Thank you, God, for teaching us. Thank you, Father. Thank you, Lord, that we know that when we abide in you, yes, Lord, when we abide in you, we can ask whatever we wish, and you will give us, oh God, whatever we pray for, Father. Thank you, Lord God, for the message of unity. We know that it is pleasant. We know that it is good, oh God, when we come and walk in unity. Thank you, Lord. That this is like the oil, oh God, from the beard of Aaron. It is like that we are anointed, Father, that it gives fragrance in us, oh God. Just like the oil that gives fragrance, oh God. Amin po pagkakaisa, Panginoon. Amin pong pagtutulungan, oh God. Aming pananalangin sa bawat isa, Panginoon. Ito po ay nagbibigay ng mabangong amoy, Panginoon, at umaabot sa iyo, Father God. At ikaw ay nalulugod, Father. Katulad, Lord God, that the oil will come down unto the end of the garments of Aaron. Lord, kaya nitong abutin, Panginoon, ang pinakadulo, Panginoon, ng aming sambahayan, O God. Mararanasan po namin, Panginoon, ang pagpapala, O God. Mararanasan po namin, Panginoon, O God, ang kapayapaan, Panginoon. Mararanasan po namin ang kagalagan, Panginoon, that in your presence there is fullness of joy, O God.
Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Father. Salamat po. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Shangadadada, kiyadadaya, dadada. Shagadadada, kayadadaya, dadadada. Shagadadada, kayadadaya, kadadadaya, dadadada. Shagadadada, kayadadaya, dadadadadadadaya, dadadada. Shagadadada, kayadadaya, dadadadadadada. Lord, command now the power of God, the healing, Lord God. Abutin mo pa, Panginoon, ang lahat, Panginoon, na nangangailangan ng iyong pagkilos, ng iyong paghipo, ngayong oras sa sandaling ito, Lord God. And we unite, Father. We come here, oh God. We bow down before you, Lord God. We pray together, oh God. We lift your name, Father God. We bless you, oh God. We magnify you, Father. Oh, use our worship, use our praises, oh God, as a fragrance, Father, fragrance unto you. That the blessings come down right now, Father. The blessings, oh God. I experience it, Father God. Hanggang sa aming mga ina po, Panginoon, generation from generation, Father. Mararanasan, Panginoon, ng aming mga anak, Panginoon. Ng anak na aming mga anak, Father God. Ang pagkilos mo, Father God. Hallelujah, hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat po, God. Salamat sa pagtuturo mo, Panginoon. Salamat sa mensahe. Salamat po sa iyong mga salita at pangako. Salamat, oh God. Salamat po. Maranasan ng bawat isa, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Thank you. Thank you, Father. Thank you, Lord. And we receive it, Father God. We receive the power. We receive the blessing. We receive the miracles in the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen. 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 Hallelujah.